Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong latest vlog ni Papa Dins patungkol dito kay Ate Kayla. At dito nga po mga ka-business, mga kapapi, ay sa wakas, sa ilang araw na pagpapauli-uli nito sila Papa Dins dito kay Ate Kayla, ay eto nga po sa wakas, natagpuan na rin po nito sila Papa Dins dito si Ate Kayla na narito nga po sa kanilang bahay. At dito mga ka-business, mga kapapi, ay may kinuha akong clip video dito sa vlog ni Papa Dins. At ito po yung tatalakayin natin ngayon mga ka-business, mga kapapi. At sa bidyong ito mga ka-business, mga kapapi, ay may mga nakita lang akong hindi ko nagustuhan. Lalo na dito sa mga nasabi nito si Nanay Seni. Pasensya na po Nanay Seni ha. Hindi po sa ibinabash kita. Hindi po sa sinisiraan kita. Kundi ito po kasi yung aking nakita. At ito po yung aking naobserbahan sa mga sinasabi nyo. Kaya kung mapapanood nyo po itong aking reaction video na ito, pasensya na po. Pero ito yung opinion ko. At ito na nga po mga ka-business, mga papi. Panoorin po natin itong aking clip video na kuha dito kay Papa Dins. At dito nga po ako babatay ng aking gagawing reaction. Narito po ang video. Dinala namin siya Saan po? mental. Kailan po? Nung isang araw nga, ay, Pansinin nyo po dito yung reaction ni Ate Kayla. At kitang-kita po dito mga ka-business, mga papi, yung pagkabigla niya dito sa sinabing ito ni Nanay Seni. hapon ba yung isang araw? Hapon. Kahapon. Dinala ka doon? Saan naman, sa mental, di naman siya kinuha kasi nga, Mapapansin nyo dito mga ka-business, mga papi, yung tila ba pagkalito nito si Ate Kayla dito sa mga pinagsasasabi ni Nanay Seni kay Papa Dins. Tuloy lang po natin. nakakaano siya, nakakasagot. Dinala ka ba nila doon? Kaya, ano yun? Ayun, Umalis ba kayo kahapon? Isang araw. Umalis ba kayo kahapon? Ayun si, ano, Tigriselda? At dito, mapapansin nyo din mga ka-business, mga papi, habang tinatanong ni Papa Dins ito si Ate Griselda, ay maya't maya yung singit nito si Nanay Seni na tila ba kinukondisyon niya ang utak ni Ate Griselda na sumang-ayon
doon sa mga sinasabi niya. Tuloy lang po tayo. Hello? Umalis kayo kahapon? Ha? Alis tayo sa tapon. Oo, anong sabi? Ha? Anong sabi? Hindi naman niya. At dito mga kabisnes mga papi, pagmasdan nyo kung saan nakatingin si Ate Griselda kay Nanay Seni. At para sa akin ito'y pagpapahiwatig na tila pati siya ay nabigla doon sa sinabing yun ni Nanay Seni at hindi niya alam kung ano yung kanyang isasagot, kung paano siya magsisinungaling. Ito po mga kabisnes mga papi, ituloy lang po natin yung video. Kasi nga, nakakaano siya, sagot. At saka ang inaano ni doktor, kasi nadala na namin siya nung nakaraang taon. Para daw kasi na ano ng asawa, para daw nililipasan ng isip. Nagreseta po ba ng gamot sa inyo? Bakit? Kasi nung nagsitahan sila, hindi na Dito pa lang mga kabisnes mga papi, dito pa lang sa sinabi ni Nanay Seni na hindi niresetahan ng gamot itong si Ate Kayla, hindi na po ito kapanipaniwala mga kabisnes mga papi. Dahil kung talagang dinala nila ito sa isang mental hospital, re-resitahan po ito ng gamot. Lalo na kung ikunento nga niya yung mga naobserbahan niya dito kay Ate Kayla o dito kay Ate Kayla. Imposibleng hindi po resitahan niya ng gamot ng doktor. Kahit vitamins lang po. Katulad ng inireseta ni Dr. Vincent dito kay Kuya Bong. Napaka-imposible pong hindi resitahan yan mga kabisnes mga papi. Kaya dito pa lang sablay na si Nanay Seni. Ito po mga kabisnes mga papi, ituloy lang po natin yung video. sakit daw yung dibdib niya. Tsaka yung ulo niya. Kaya sinabi ko doon sa nurse na ganun nga kakunon din. Sabi, di ba dinala nyo na yan? Kahit pa sabihin nitong si Ate Kayla na nasakit yung dibdib niya doon sa iniinom niyang gamot, ang gagawin lang dyan ng mga doktor, babawasan lang yung dosage ng gamot na ipapainom dito kay Ate Kayla. Pero, hindi yung mga yan magsasawalang bahala na hindi nga po bibigyan ng reseta ito si Ate Kayla kung talagang dinala nila doon. At ikinento nila o isinalaysay nila kung ano ba yung napapansin nilang kalagayan nito si Ate Kayla. Napaka-imposible mga kabisnes mga papi. Napaka-imposible na hindi nga po yan bigyan ng reseta ng doktor. Ito po mga kabisnes mga papi, ituloy lang po natin yung video. Oo, para matagal na yun na. Eh, yung iniingamot ba iniinom niya? Hindi niya nga ako iniinom. Hindi niya iniinom kasi sabi niya masakit daw yung dibdib niya tsaka yung ulo niya. Kaya nga kami nagtungo rito ulit para ipagamot namin at doon na siya hindi tinanggap. Sigurado kayo, Nay? Tsaka yung ang inaano nila yung talagang nagwala ito, ang hinihingi nila yung CCTV at saka yung ano ng yung pagsasalita sa kanya ng ano ng supervisor. Yun ang inaano talaga sa amin. Kasi walang CCTV, walang katunayan. Yun mga kabisnes mga papi, pwede pa yun. Pwede pa yung sinasabi ni Nanay Seni na yan. Na kung talagang dinala niya doon si Ate Kayla, ay maaari talagang hanapin ng mental hospital yung CCTV na sa katunayan ay nagwawala itong si Ate Kayla. Pwede pa yun mga kabisnes mga papi. Ito po, ituloy lang natin yung video. Ang gusto talaga nila may katunayan. Eh kaso nga, hindi naman din natin pwedeng makuha. Kasi privacy daw, di ba? May mga ganun kasi. Hindi nyo sinabi na yung totoo na kondisyon niya, na minsan nagwawala. Sinabi niya po yun. Anong sabi sa inyo? Eh, wala namang inano. Ayun ano, mga kapapi, di ko alam bakit ganun. Hindi naman nila
hinuli. Kasi in-interview nga yan eh. In-interview ko ba kahapon? In-interview siya. Kahapon. Hindi naman ako malis kahapon. Di ba kahapon Saan? ano? Dito kayo kahapon. Kailan ba tayo huling pumunta dito? Yung nakita. Isang araw, yung ano ba yung ano yun? Lunes yung Pops eh. Balis di ba pumunta tayo rito? Monday yun eh. Lunes. Yata. Tapos kahapon kayo umalis. Nung kinabukasan, Apo, so Martes nga po kayo umalis. Kahapon. Di ba? Dito magkakaroon na ng kalituhan ito si Papa Dins. O nagkakaroon na ng kalituhan sa utak nito si Papa Dins. Kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo dito sa dalawang ito. Ito po mga kabisnes mga papi. Ituloy lang po natin yung video. Sabi natin, kailan di naman kayo umalis? Ano ba talaga? Hindi ko alam pumasok kasi ako sa ano kahapon. Pumasok ako sa tanggang tanghali lang. Wala rin namang gawa. Hindi ba't sabi ni nanay, umalis daw kayo, dinala daw kayo daw sa ano? Iba kaya yun. Ha? Iba kaya yun. siguro, Baka daw si Ate Criselda yung dinala. Baka nga. Baka nga si Ate Criselda yung dinala nito si Nanay Seni sa mental hospital. Hindi ito si Ate Kayla. Alam niyo po mga kabisnes mga papi, dito sa pagigiit ni Ate Kayla na hindi naman siya dinala sa ospital o sa mental hospital, nito sila Nanay Seni. Sa totoo lang po mga kabisnes mga papi, naniniwala ako dito kay Ate Kayla. Pansinin niyo po yung pagigiit dito ni Ate Kayla. At yung mga sagot niya ay tila ba nagugulat talaga siya doon sa mga pinagsasasabi ni Nanay Seni, na tila ba wala talaga siyang kaalam-alam doon sa mga pinagsasasabi ni Nanay Seni. Ay ito si Ate Kayla po, kahit sabihin natin na may diferensya ito sa pag-iisip, ay hindi naman po ganun niyang kalala. At alam niya kung ano yung mga nangyayari sa paligid at kaya niyang ikwento ng buong buo. Pero sa pagkakataong ito mga kabisnes mga papi, ay kapansin-pansin dito kay Ate Kayla na wala siyang kaalam-alam sa mga pinagsasasabing ito ni Nanay Seni. Na siya nga daw po ay dinala sa isang mental hospital. Ito po mga kabisnes mga papi, ituloy lang po natin yung video at pag-aralan po natin na maayos kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling dito. Sino ang dinala? Si Ate Griselda? Oo, baka. Baka ikaw daw dinala. Alam niyo po mga kabisnes mga papi, natatawa din ako dito eh. Natatawa din ako doon sa reaksyon ni Papa Dins na tila ba liton-lito siya doon sa mga pinagsasasabi nitong mag-anak na ito o nitong mag-iinang ito. Lalo nga doon sa sinabi ni Ate Kayla na baka itong si Ate Criselda yung dinala. Di ba mga kabisnes mga papi? Makikita mo dito yung kuha ni Papa Dins, yung itsura ni Papa Dins na tila ba gulong-gulo siya doon sa mga pinagsasasabi nito mag-iinang ito. Ituloy lang po natin mga kabisnes mga papi yung video. Tapos yung tawa pa ni Nanay Seni, parang tawa na nang aasar eh. Hindi mo alam kung nang aasar ba o nang iinsulto, hindi mo maintindihan. Dito ka nga. Dito ko naguguluhan ako eh. Ano ka dito? Eh ba't sabi po natin kailan nasa garment siya kahapon? Hindi po. Sino bang nagsasabi ng totoo? Papa Dins, ako na lang ang sasagot. 100% yan, Papa Dins. Para sa akin, si Nanay Seni. Si Nanay Seni ang hindi nagsasabi ng totoo. Tuloy lang po tayo. Guguluhan ako na promise. Yung sa sinasabi ni nanay na dinala niya kahapon si Ate Kayla, at si Ate Kayla naman sabi niya nasa garment siya kahapon. Alam niyo po ba na nasa garment siya kahapon? Kasama niyo siya kahapon? Anong oras po kayo umalis dito? Maga. Dito na mas lalo pang maguguluhan ito si Papa Dins. Ito po mga kabisnes mga papi, tuloy lang po tayo. Tapos anong oras po kayo bumalik? Tanghali na. Anong oras ka pumasok sa garments? Maga. Umaga rin. Anong oras ka umuwi? Tanghali.
Kapag sila nang malis nun, ako pumasok ko sa trabaho, hindi ko naman nakakasama yung mga yun. Hindi ko alam, ano ba? Ang totoo. Opo. Alin po ang totoo? Yung sinabi nyo na dinala nyo siya doon? Paano po? Para sa akin mga kabisnes mga papi, mas totoo yung sinasabi ni Ate Kayla. Dahil si Ate Kayla, may mga paliwanag siya eh. At mas kapani-paniwala yung mga sagot niya kay Papa Dins kumpara dito sa mga ikinikwento ni Nanay Seni kay Papa Dins. Alam ko napapansin na rin ito ni Papa Dins. Alam kong naoobserbahan na rin ito ni Papa Dins. Kaya lang, ang napapansin ko dito kay Papa Dins ay naroon talaga yung kagustuhan niya na madala itong si Ate Kayla sa mental hospital at maipagamot. Kaya mas iginigiit niya dito na dapat ay maipagamot nga itong si Ate Kayla. At ito po mga kabisnes mga papi, ituloy lang po natin yung video at pakinggan natin ang paliwanag dito ni Ate Kayla. Pumunta doon sa Mandaluyong. Sama namin yung isang barangay na ano. Dito sa barangay namin. Yung kasi may kumpare ako na nagtatrabaho dito sa barangay. Alam niyo po mga kabisnes mga papi, ang napansin ko lang dito kay Nanay Seni, bagamat magaling siya gumawa ng kwento, pero makikita nyo agad kung saan siya sumasabit, kung saan siya sumasablay. Katulad nito, sinabi niya, kasama niya yung isang taga-barangay, pero hindi daw taga rito sa barangay nila. Kumbaga, kakilala lang nila dahil ninong ata ng anak o ng isa sa apo niya. Ganun yung pagkakabanggit. Kumbaga, mapapansin mo agad na may iniiwas siya dito. Maaring iniiwas niya na baka itong sila Papa Dins ay pumunta dito sa barangay nila at magtanong kung talagang dinala itong si Ate Kayla sa Mandaluyong. Kaya sinabi agad niya na hindi taga rito sa barangay nila, yun nakasama nila. Kaya sabi ko nga, may kaagad na depensa dito si Nanay Seni. Ito po mga kabisnes mga papi, ituloy lang po natin. Ano ng anak ko yun, ninong yun. Nagpasama kami. Ninong daw pala ng anak niya, hindi pala ng apo. Ito po mga kabisnes mga papi, ituloy lang po natin. Siya natanggap dahil nga noon na-check up. Chineck up siya. Siya ang sumulat sa papel lahat. Kanya hindi natanggap. Sabi pa nga, di ba nada? Parang yan yung kinukwento nyo na ina dati pa. Hindi, ngayon lang. Ngayon din po yan. Sigurado po kayo? Oo, ngayon lang. So yun ano mga papi, nung sabi ni nanay, ng kanyang statement, minsan na ito si Ate Kayla kapag sabi mo nakahubad, di ba nay? Ito pa isang mga kabisnes mga papi. Pansinin nyo dito si Ate Kayla. Doon sa ikinikwento ni Nanay Seni na laging nakahubad itong si Ate Kayla, ay tila ba naguguluhan din itong si Ate Kayla na kung ginagawa ba talaga niya yon. Kaya sabi ko nga, baka itong sinasabi ni Nanay Seni na nakikita niya nakahubad itong si Ate Kayla dito sa labas, ay baka naman kwento-kwento din lang ito ni Nanay Seni o gawa-gawang kwento din lang ito ni Nanay Seni. Kasi maging si Ate Kayla ay tila ba nagtataka kung kailan niya ba nangyari na naghubad siya dito sa labas. Ito po mga kabisnes mga papi, ituloy lang po natin yung video. Nakahubad ka dyan sa labas. Hindi. Sabi ni nanay. Kailan? Noon, nagpupuuupa siya dyan. Nag-uupo siya dyan. Upo ka daw dun sa may hagdanan, tapos nakahubad ka. Sana naman. Di ba mga kabisnes mga papi? Maging si Ate Kayla hindi niya alam na nangyari pala yun. Sabi ko nga mga kabisnes mga papi, itong si Ate Kayla, bagamat may sakit ito sa pag-iisip, ay alam pa rin niya kung ano yung nagawa niya. Alam pa rin niya kung ano yung mga nangyari. Pero dito, sa sinasabing ito ni Nanay Seni na ito si Ate Kayla ay tumatambay doon sa may hagdan na nakahubad, ay tila ba hindi alam ni Ate Kayla ang ginawa niya yun? Kaya para sa akin mga kabisnes mga papi, kung ako yung titingin,
kung ako yung susuri dito sa ikinikwentong ito ni Nanay Sene, ay tila ba sablay din ito? Tila ba gawa-gawa na rin lang niyang kwento ito? At mamaya po mga ka-business mga papi, ay sasabihin ko kung ano yung opinion ko kung bakit ito ginagawa ni Nanay Seni. Ituloy lang po natin mga ka-business mga papi yung video. Minsan naman ito nga mga nakaraan, muntik na makadisgrasya ang buhay. Gusto mo naman, di ba, magpagamot? Ganon. Yun yung totoo mga ka-business mga papi. Yung muntik ng makadisgrasya ito si Ate Kayla. At dito sa unahan ng video ay naitanong din niya ni Papa Dins yung patungkol dun sa pagkakasangkot nito si Ate Kayla doon sa nangyaring gulo doon sa planta o doon sa katayan ng manok. At inamin niya ni Ate Kayla na ikwento agad ni Ate Kayla kung ano yung totoong nangyari doon sa planta. Kaya nga sinasabi ko na pag totoong nangyari o totoong nagawa ni Ate Kayla ang isang bagay, ay naiikwento niya ng maayos. Naiikwento niya ng buo. Kaya nagtataka ako kung bakit itong kinikwento ni Nanay Seni na ito si Ate Kayla ay naguhubad na nakatambay doon sa may hagdan. At itong si Ate Kayla ay dinala nila dito sa ospital o sa mental hospital, ay bakit hindi matandaan ni Ate Kayla? Pero yung nangyaring gulo doon sa planta, ay kayang-kayang ikwento ni Ate Kayla ng buong buo. Kaya dito mo mapapansin mga ka-business mga kapapi, na ang nagsisinungaling o ang hindi nagsasabi ng totoo talaga dito, ay itong si Nanay Seni. Ito po mga ka-business mga kapapi, ituloy ulit po natin itong video. Pagamutan. Kay anong ano yun? Isa din na sa'yo ni nanay kahapon. Saan yun? Sa Quezon City, doon, sa Maynila, yun, malayo doon. Kanya nga lang, kasi, i-interview na naman kami, sasabihin, di ba napunta na kayo dito, nanay? Dito mapapansin na ni Papa Dins na medyo iba yung sinasabi dito ni Nanay Seni. Doon sa lugar, kasi ang sabi dito ni Nanay Seni, sa Quezon City nila dinala itong si Ate Kayla. Ay yung mental hospital kasi mga ka-business mga papi, ay nasa Mandaluyong. Ito po mga ka-business mga papi, ituloy lang po natin yung video. Sabi nyo na lahat. Quezon City ba yun, Nay? Oo, malayo na sa Quezon City, ano namin. Ba't parang iba? Alam ko sa Mandaluyong po yun. Oo, yun nga. Hindi naman Quezon City yun, Nay. Mandaluyong City po yun. Yun ang, kasi nung araw, yun ang inaano namin. Baka yun ba yung pinuntahan niyo po? Yun kami na. Ginigit pa dito ni Nanay Seni na sa Quezon City daw talaga yun. Ay ibang lungsod yun. Ibang lungsod ng Quezon City at ang Mandaluyong. Tuloy lang po tayo. Ano, barangay din nag-ano sa amin dito, kasama din namin yan eh. Buti na isama niyo siya kahapon. Nasaan ba Ang- siya kahapon? Doon din kasama. Hindi. Nasaan siya kahapon? Dinampot ba siya dito? Hindi, tinawag namin ng barangay. Kaya nga po, pagtawag niyo sa barangay, Sumama naman eh. sumama ka. Sa iwan ko. Saan sumama? Di ba mga ka-business mga papi, makikita nyo na iginigiit talaga ni Ate Kayla na hindi nangyari yon, na hindi siya isinama sa pagamutan, na hindi siya dinala sa Mandaluyong o sa mental hospital. At siya ay patuloy na gulong-gulo dito sa pinagsasasabing ito ni Nanay Seni. Tuloy lang po natin mga ka-business mga papi yung video. Oo. So, ganito. Ang sa akin, gusto ko yung totoo. No? So, hindi ka ba dinala kahapon doon? Ay nga. Pumasok pa. Pumasok ko bukas. Pustahe yan. Anong ginawa mo kahapon? Electric. Nakailan ka? Bisandaan lang eh. Kasi tanghali lang. Paano pag pinuntahan ko yung tahiyan tapos hindi ka naman talaga pumasok kahapon? Paano mo naman puntahan mo ngayon? Oo, pupuntahan ko ngayon. O di, puntahan mo ngayon. Sigurado ka? Oo. Kasi oo.
Dito mapapansin nyo po mga kabisnes mga papi, na itong si Ate Kayla ay handang panindigan yung kanyang mga sinasabi. O yung kwento ni Ate Kayla patungkol dun sa pagpasok niya dun sa garments. Tinanong ni kay Papa Dins dito kung nakailan si Ate Kayla ng gawa. Sinabi ni Ate Kayla na nasa 100 lang yon. At sinabi dito ni Papa Dins na papaano kung pumunta sila dun sa patahian. At itanong nila doon kung talagang pumasok ito si Ate Kayla. Pero pumayag doon si Ate Kayla. Pagpapakita lang ito, mga kabisnes mga kapapi, na ito si Ate Kayla ay walang pag-aalinlangan na siya ang nagsasabi ng totoo. Na kahit nga pumunta doon sila Papa Dins sa patahian, willing siya papuntahin doon sila Papa Dins at ipagtanong kung talagang pumasok siya doon. Nabanggit pa nga dito na walang gawa eh. Walang gawa daw kaya naka 100 peraso lang ata siya nung kanyang tinitrim. Ito po mga kabisnes mga papi. Ituloy lang po natin yung video. Yung si nanay nagsisinungaling. Oo. Oh. Ewan ko bakit sa Ito na lang, ito tatanungin ko si Butoy. Butoy, Tulad dito mga kabisnes mga papi, sa pagtatanong nito si Papa Dins dito kay Butoy o dito sa apo ni Nanay Seni, mapapansin nyo dito na doon sa tanong ni Papa Dins dito kay Butoy, ang sumasagot din ay itong si Nanay Seni. Hindi niya hinahayaang sumagot itong si Butoy nang siya lang mag-isa. Pilit sumisingit dito si Nanay Seni na ito kasing ganitong paraan mga kabisnes mga papi ay pagkukondisyon mo doon sa kinakausap ng isang tao na sang-ayunan yung sinasabi mo. Ito po, pansinin nyo po mga kabisnes mga papi. malis ba sila kahapon? Sila lola? Oo. Kasama nga na ano nga sila kanikiwan ko sa andali. Di ba mga kabisnes mga papi? Ang tinanong si Botoy, pero ang sumagot si Nanay Seni. Diyan pa lang, di ba? Diyan pa lang, makikita mo na nagsisinungaling itong si Nanay Seni. Na ikinokondisyon niya yung utak ng bata na magsinungaling ka dito kay Papa Dins. Sabihin mong umalis kami. Sang-ayunan mo ako. Ganyan yung gustong palabasin nitong si Nanay Seni. Pati yung apo niya, tuturuan niyang magsinungaling. Diba napakasakit mga kabisnes mga papi. Ito po mga kabisnes mga papi, ituloy lang po natin. Sino kasama niyo po kahapon? Si Ying, tsaka yung ano, Dokyan. Kasama ka kahapon? Ha? Si Ying, oh. Ayan, oh. Ika, kasama ka kahapon. Dito po mga kabisnes mga papi, pansinin nyo din ang mga sagot ni Ate Criselda. Pansinin nyo at pag-aralan nyo mabuti. Anong sakay pumunta kahapon? Sa barangay. Tapos, Tapos ano? anong ginawa niya sa barangay kahapon? Sige, ano? Sige, sabihin mo sa akin. Para alam ko yung gagawin natin. Di ba? Walang maisagot ng matino itong si Ate Criselda. At ang isinasagot din lang niya ay kung ano yung sinabi ni Nanay Seni. Kung papaano ikinondisyon ni Nanay Seni yung kanyang sasabihin. Kaya sabi ko nga, si Ate Criselda, itong mga sagot na ito ni Ate Criselda, ay kinuha lang niya kung ano yung narinig niyang sinabi ni Nanay Seni dito kay Papa Dins. Para pagtakpan si Nanay Seni. Alam niyo mga kabisnes mga kapapi, tulad ng sabi ko, kung ano yung opinion ko kung bakit ginagawa ito ni Nanay Seni. Ito lang. Ito lang yung malinaw na nakikita kong dahilan kung bakit ginagawa ito ni Nanay Seni. Kung bakit nagsisinungaling itong si Nanay Seni dito kay Papa Dins. Ang nakikita ko kasi mga kabisnes mga papi, ay ginagamit na lang nitong si Nanay Seni, itong si Ate Kayla, para sila'y tulungan ni Papa Dins. Kasi alam niyo po mga kabisnes mga papi, kung talagang gusto ni Nanay Seni gumaling ng tuluyan itong si Ate Kayla, ay hindi po ito gagawa ng mga ganitong kasinungalingan.
dapat magiging porsigido siya na dalhin ito si Ate Kayla sa isang mental hospital. Pero wala eh. Parang ang mas gusto niyang ganyan na lang si Ate Kayla. Parang nababalik-balikan sila ni Papa Dins. Kasi, sa tuwing babalik dito si Papa Dins, ay naaabutan itong si Nanay Seni. Hindi lang pera na iabot dito nila Papa Dins, kundi pati ayuda. Nanay Seni, pasensya na ha. Pasensya na dito sa mga sinasabi ko. Pero yan kasi yung nakikita ko, Nanay Seni. Ginagamit mo na lang itong si Ate Kayla para patuloy kayong matulungan nitong si Papa Dins. At naiisip ko din na siguro malamang kaya nasa isip nito si Nanay Seni na pag itong si Ate Kayla ay nasa loob na ng Mandaluyong o ng isang mental hospital, ay hindi na sila babalikan nito si Papa Dins. Matagal-tagal na panahon bago sila mabalikan nito si Papa Dins. Kasi ang mas babalik-balikan ni Papa Dins ay ito si Ate Kayla. Ang mas dadalaw-dalawin nito si Papa Dins doon sa Mandaluyong ay ito si Ate Kayla. At pag nangyari yon, ay hindi na magkakaroon ng ayuda itong si Nanay Seni na manggagaling dito kay Papa Dins. Isa yan sa konklusyon ko, mga kabisnes, mga papi. Pero konklusyon lang po yan. Hindi ko naman po sinasabing yan talaga yung nasa utak nitong si Nanay Seni. Pero kung pagbabatayan nyo itong mga ginagawang ito ni Nanay Seni, patungkol nga po dito sa kalagayan nito si Ate Kayla at sa mga kuno'y ginagawa nila dito kay Ate Kayla, yun lang po kasi yung nakikita kong dahilan eh. Kaya tila ba ang gusto mangyari nito si Nanay Seni ay wag na lang ipagamot ito si Ate Kayla. At gusto pa nga palabisin dito ni Nanay Seni ay okay na ito si Ate Kayla. Kaya hindi na kailangan ipagamot. Pero doon naman sa ginagawa niyang kwento kay Papa Dins ay tila nakikitaan nila ng diferensya itong si Ate Kayla. Siguro ang gustong gawin ni Nanay Seni ay yung katulad dati. Na ito si Ate Kayla ay dito na lang daling kay Dr. Vincent. At dito na lang ipa-check up bila ng gamot ni Papa Dins. Pwedeng ganun yung gustong gawin ni Nanay Seni. Ay ang problema nga kasi, mga ka-business, mga papi, kung dito kay Dr. Vincent na naman dadalhin nito si Ate Kayla, pag ibinili na naman ito ng gamot nitong sila Papa Dins, hindi na naman iinumin yan eh. Kaya nga ang gusto nito si Papa Dins ay maipasok sa isang mental hospital. Dahil doon sa mental hospital, matututukan yung pagpapainom ng gamot nito si Ate Kayla. At pag nandoon kasi si Ate Kayla sa loob ng mental hospital, sa ayaw at sa gusto niya, iinom at iinom siya ng gamot. Hindi siya aariin doon na hindi uminom ng gamot. Yun yung kagandahan kasi nang itong si Ate Kayla sana ay maipasok sa isang mental hospital. Kaya lang, ay ito nga po, mga kabisnes, mga papi, tila ba itong si Nanay Seni ang isa sa pangunahing tumututol na itong si Ate Kayla ay maipasok sa isang mental hospital. Sumasang-ayon lang siya dito kay Papa Dins para nga hindi magalit itong si Papa Dins, para hindi mawala sa kanila itong si Papa Dins. Pero alam niyo po, mga kabisnes, mga papi, kung ako dito kay Papa Dins, sasama ako sa pagdadala dyan sa mental hospital dito kay Ate Kayla. Kumuha sila ng barangay na dadampot dito kay Ate Kayla kung ayaw sumama ni Ate Kayla. At sa pilitan nilang dalhin dito sa mental hospital. Yan naman ay kung may pahintulot nito si Nanay Seni. Kahit magkaroon ng persahan eh. Hindi naman magkakakaso dyan sila Papa Dins eh. Lalo na nga't nagkakaroon na ito si Ate Kayla na mga violenting kilos. Pag nga po siya ay nagagalit. At yung patungkol naman doon sa CCTV, doon sa planta, kung re-request dyan ang barangay, kung barangay na mismo ang hihingi ng kopya doon sa nangyaring gulo doon sa planta, ay malamang sa malamang ay mag-release dyan ng kopya ng CCTV yung planta. Basta't may koordinasyon lang na maayos sa barangay. Kung hindi man magbigay itong planta sa request ng
barangay, pwede din naman silang humingi ng tulong sa pulis eh. Sabihin lang nila yung sitwasyon at kung saan gagamitin yung kopya ng CCTV. Pwedeng mismo mga pulis na mag-request dyan na humingi ng kopya dyan sa planta na yan. Kumbaga, kung talagang gusto, maraming paraan eh. Maraming paraan para magawa mo kung ano yung gusto mo. Pero kung ayaw nga, ay eto, katulad ni Nanay Seni, na sobrang dami ng dahilan. Kaya po mga ka-business mga papi, patungkol po dito sa bidyong ito, sa tingin nyo po, sino po nga ba ang nakikita nyo na nagsisinungaling at sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Paki-comment na lang po mga ka-business mga papi. At para naman po dito kay Nanay Seni, kung sakali po na mapanood nyo itong aking reaction video ito, Nanay Seni, ang tanging hiling ko lang po, Nanay Seni, maging tapat naman po kayo kay Papa Dins. Maawa naman po kayo dito kay La Papa Dins. Kayo na nga po yung tinutulungan eh. Magsabi naman po kayo ng tapat. Huwag naman po kayong gumawa ng mga lubid-lubid na salita. Nakalatang halata naman kung paano kayo nagsisinungaling. Pasensya na ulit po, Nanay Seni. Hindi ko po intensyon na i-bash kayo at hindi ko po intensyon kayo siraan. Ang sa akin lang po, ito po yung opinion ko. At ito po yung nakikita ko doon sa mga pinagagagawa nyo at doon sa mga pinagsasasabi nyo. Yun lang po. At yun mga ka-business mga papi, paano po hanggang dito na lang muna ulit po at sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikong channel, ay baka pwede naman po makipindot na subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos mga ka-business mga papi, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At gano'n din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po Ma'am Erlinda. At yun, patuloy po din natin suportahan ito si Ma'am Erlinda Official Vlog. Yan po yung kaniyang channel. At yun, gano'n din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at maraming salamat din po sa inyong suporta. At syempre ganun din po dito sa magigiting na kagwang nito si Ka-Business. Na ito sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo at suportahan po natin yan, mga magigiting na kagwang ni Ka-Business. Pasupport po. At syempre ganon din po itong aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.